Ang kahirapan ay hindi ipinanganak ng isang walang laman na pitaka, ngunit mula sa takot na mawala ang maliit. Ang tunay na kasaganaan ay hindi sinusukat sa kung ano ang ating naipon, ngunit sa pamamagitan ng kung ano ang maaari nating ibahagi. Kung naghahanap ka ng praktikal na karunungan, ng walang pagmamalabis o makahimalang mga pangako, ito ang tamang lugar. Dito pinag-uusapan natin kung ano ang napatunayan sa mga siglo, hindi lamang sa mga teorya, kundi sa totoong buhay. Pansinin kung gaano karaming mga tao ang kumapit sa pera na parang siya ang iyong huling hininga. Isinara nila ang kanilang mga kamay, itago ang bawat barya, protektahan ito bilang isang hindi maabot na kayamanan. Gayunpaman, mas lalo silang pisilin, mas mabilis ang daloy ng yaman sa pagitan ng mga daliri. Ang isang permanenteng saradong kamay ay hindi maaaring makatanggap ng anumang bago. Ito ay hindi lamang isang talinghaga, ito ay isang batas ng pagkakaroon. Itinuturo ng tradisyon ng mga Hudyo na ang pagsasagawa ng paghihiwalay ng isang bahagi ng kung ano ang nakuha, ang called iikapu, ay hindi isang buwis, ngunit isang ehersisyo sa disiplina sa pananalapi. Ipinapaalala niya sa amin na ang pera ay isang daloy, hindi isang tropeo. Kapag tumanggi tayong magbahagi para sa takot, hinaharangan namin ang aming sariling paraan. Ngunit kapag natututo tayong mag-donate, nagbibigay kami ng silid para sa higit pang mga bagay na darating sa atin. Inuulit ng millennial wisdom na nagbibigay na tatanggap. Hindi ito mahika, ngunit isang katotohanan tungkol sa pagkatao ng tao. Ang kabutihang loob ay humuhubog ng isang mindset ng kasaganaan, habang ang pettiness ay nagpapatibay sa kakulangan. Kinumpirma lamang ng mga modernong pag-aaral kung ano ang matagal ng kilala. Tulad ng isinulat ni Morgan Housel, ang pera ay sumasalamin sa aming mga gawi, ang miser ay gumugol ng higit sa mga takot kaysa sa mga kagalakan, habang ang mapagbigay ay gumugol ng mas kaunti, ngunit nag-aani ng higit na kumpiyansa, suporta at seguridad. Nakilala ko ang isang tao na sa loob ng maraming taon ay tumanggi na magbigay ng kahit na isang maliit na halaga, na nagsasabing, tutulungan lang ako kapag mayaman ako. Ang kayamanan, gayunpaman, ay hindi kailanman dumating. Ang isa pa, na halos hindi magbayad ng kanyang mga bayarin, ay nakalaan ng isang maliit na bahagi ng kanyang mga natamo upang matulungan ang iba. Sa paglipas ng panahon, tiyak na ang kanyang pamilya na nagapi ang mga paghihirap. Hindi dahil sa ikapu ay isang magic formula, ngunit dahil binago niya ang kanyang paraan ng pag-iisip. Tumigil siya sa pamumuhay sa takot at nagsimulang mabuhay ng may kumpiyansa. Ang pagkakamali ay upang maniwala na ang pagpapanatili ay upang matiyak. Sa katunayan, mas kumapit tayo, mas nawawala tayo. Ang kabutihang palad, sa kabilang banda, ay nagtatayo ng mga tulay para sa mga bagong pagkakataon. Ito ay hindi isang gastos, ngunit isang pamumuhunan sa patutunguhan mismo. Dito nagsisimula ang tunay na pag-uusap tungkol sa kaunlaran, tulad ng itinuturo ng tradisyon ng mga Hudyo. Sa isang maliit na pamayanan, nabuhay siya ng isang mapagpakumbabang pamilya, simpleng bahay, katamtaman na talahanayan na ginugol ng damit. Ngunit sinundan nila ang isang hindi nababagabag na panuntunan, kahit na sa mga pinakamahirap na oras, ang bawat pakinabang ay nahahati. Ang isang ikasampung bahagi ay palaging napunta sa mga nangangailangan ng higit pa. Ang mga kapitbahay ay nagbiro, bahagya mong pinapanatili ang kanilang sarili, bakit ka nasasaktan? Ngunit sa paglipas ng mga taon, may nag-usisa na nangyari. Ang pamilyang ito ay hindi kailanman nagugutom. Palagi silang may tinapay sa mesa, isang bubong sa kanilang mga ulo at lakas upang magpatuloy. Hindi sila mayaman, ngunit ang kahirapan ay hindi mangibabaw sa kanila. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang pangunahing katotohanan, ang kabutihang loob ay ang batayan kung saan itinayo ang tunay na kasaganaan. Sino ang natutong magbigay ng kaunting paghahanda upang pamahalaan ang marami? Ang mga kumapit sa bawat sentimo ay nagtatapos sa pagkawala ng lahat. Ipinapaliwanag ito ng karunungan ng mga Hudyo, ang pera ay tulad ng tubig. Kung susubukan mong hawakan ng husto, tumutulo ito. Ngunit kung ito ay nagdidirekta sa iyo, pinangangalagaan ka nito at ang iba pa. Ang ikapu ay hindi isang sakripisyo, ngunit isang disiplina na nagtuturo, kinokontrol ko ang aking pera, hindi sa iba pang paraan sa paligid. Ang mga modernong psikolohiya ay nagpapatunay sa ideyang ito. Naalala ni Viktor Frankl na ang kahulugan ay nagbibigay ng lakas sa tao. Kapag nakita mo ang layunin ng pagbabahagi,
hindi na ito kahirapan at nagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Nakita kong nangyari ito kamakailan. Nagsimula ang isang negosyante sa isang maliit na tindahan at naantala ang kita. Maaari kong bigyang katwiran ang anumang ekonomiya, ngunit nagpa siya, hihiwalay ko ang isang bahagi upang matulungan ang mga bata. Makalipas ang mga taon, lumaki ang iyong negosyo. Ipinaliwanag niya, hindi ito isang himala, ngunit ang disiplina ng ikapu. Sinimulan kong makita ang pera sa ibang paraan. Tumigil ako sa pagiging alipin niya. Malinaw ang unang aralin, ang kabutihang loob ay nagbibigay daan sa tunay na kaunlaran. Ang pettiness naman ay nagtatayo ng isang bilangguan kung saan ang pera ay nagiging alikabok. Sa isang lungsod, itinuturing ng isang tao ang kanyang sarili na nabigo. Maliit ang kanyang mga kita at nagreklamo siya, paano mag-abuloy kung halos hindi ako makakain. Akala ko ang kabutihang loob ay ang pribilehiyo ng mayayaman. Hanggang sa sinabi sa kanya ng isang matandang Panginoon, kung hindi mo natutong pamahalaan ang maliit, hindi ka na makakapamamahala ng marami. Siya noon. Sinimulan niyang paghiwalayin ang isang ikasampung bahagi ng kanyang kita, gayon paman katamtaman. Sa una ay tila walang kahulugan, ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niya na nagbago ang kanyang relasyon sa pera. Tumigil siya sa paggasto sa kawalang saysay, sinimulan ang pagpaplano at pagpapahalaga sa bawat tunay. Pagkalipas ng mga taon, tumaas ang kanilang mga nakuha, at sa kanila ang kanilang tiwala. Ngunit pinanatili nito ang ugali ng pagbibigay. Minsan ay ipinagtapat niya, ang ikapu ay hindi nagbago ng aking account sa bangko, binago ako. Tumigil ako sa takot sa pera at natutong pamahalaan ito. Inihayag ng kwentong ito ang pangalawang aralin, ang ikapu ay hindi isang bagay na may halaga, ngunit ng pagkatao. Itinuturo niya kung paano igalang ang maliit at kung sino ang pinahahalagahan ang maliit na handa upang harapin ang marami. Nagbabala ang tradisyon ng mga Hudyo, siya na kinamumuhian ang maliit na natalo sa malaki. Ang ikapu ay isang self-disiplina na paaralan, isang paalala na ang kayamanan ay hindi sinusukat ng dami, ngunit ang paraan ng pakikitungo natin sa kung ano ang mayroon tayo. Ang mga kontemporaryong nag-iisip ay nagbubundi sa ideyang ito. Sumulat si James Clear, ang mahusay na mga pagbabagong anyo ay ipinanganak ng mga maliliit na gawi. Kapag nilikha mo ang ritual ng donasyon, nagtatatag ito ng isang sistema na gumagana kahit na hindi mo iniisip ang tungkol dito. Ang sistemang ito ay ginagawang mas malakas at mas libre. Ang isang accountant na nakilala ko ay nagsabi, palagi akong gumugo ng kontrol, ngunit nang magsimula akong maghiwalay sa ikapu, naintindihan ko sa unahang pagkakataon na namamahala ako sa aking pera. Kahit na ito ay isang maliit na halaga, naramdaman kong nagtatayo ako ng pundasyon. Ang pangalawang aralin ay ito, nagsisimula ang kasaganaan kapag natutunan nating pahalagahan ang maliit. Ang ikapu ay isang ugali na bumubuo ng karakter. Habang inaasahan mong magkaroon ng maraming upang magsimulang mag-donate, nawalan ka ng pagkakataon na mabuo ang mindset na may kakayahang mapanatili ang kasaganaan. May isang negosyante na kilala sa kanyang kasakiman. Natatakot siyang mawala ang bawat barya at itinago ang kanyang mga naka-lock na coffer. Hanggang sa susunod na sinabi ko, ngayon hindi oras upang makatulong. Una ay magiging mayaman ako, pagkatapos ay magiging mapagbigay ako. Ngunit lumipas ang mga taon at hindi sapat ang kayamanan. Sa kabaligtaran, ang kanyang negosyo ay iniiwasan siya ng kanyang mga kasosyo at tumigil ang mga customer sa pagdalo sa kanyang tindahan. Isang araw sinabi ng isang matandang kaibigan sa kanya, sa palagay mo hawak mo ang pera, ngunit ito talaga ang maihawak nito. Palayain kahit isang bahagi at makikita mo ang pagkakaiba. Nag-aatubili ang mga ngalakal sa wakas ay nagbigay daan. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, inilalaan nito ang bahagi ng kanilang kita upang matulungan ang mga ulila. Sa paglipas ng panahon, nabanggit niya na bumalik ang mga customer, napabuti ang mga benta, at nakuha ng mga kasosyo ang kumpiyansa. Napagtanto niya na hindi ito ang mundo na nagbago, ngunit siya mismo. Ang pettiness ay nagpapanatili sa kanya na natigil, binuksan ang kabutihang loob ng mga pintuan. Ang kwentong ito ay nagbubukas ng ikatlong aralin, ang kasakiman ay hindi proteksyon, ngunit isang bitag sa pag-iisip. Natatakot kaming mawala, kaya nawalan tayo ng higit pa. Overestimated namin ang gastos ng pagbibigay at underestimating ang presyo ng paghihiwalay.
Ang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo, sino ang may hawak na malakas. Na nagpapalusog sa sarili at lahat ng nasa paligid mo. Na nagpapanatili, nag-iipon ng alikabok, na naghahati, nagtatanim ng mga daloy. Ang apat na katotohanan ay nagpapakita sa amin ng isang malalim na prinsipyo. Ang kabutihang loob ay hindi isang nakahiwalay na kilos, ngunit isang sistema ng pagiging matatag. Nang isara ng unang negosyante ang kanyang mga pintuan sa mundo, naniniwala siyang pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Sa katunayan, nagtayo siya ng mga pader na ibubukod sa kanya sa oras ng pangangailangan. Ang pangalawa, sa kabaligtaran, ay naghahabi ng isang hindi nakikita na network ng katapatan sa bawat kilos ng pagbabahagi. Ang network na ito ay hindi gawa sa mga kontrata, ngunit ng kolektibong memorya, naaalala ng mga tao kung sino ang naroroon kapag kailangan nila. Kinukumpirma ng modernong agham ang millennial wisdom na ito. Ang mga pag-aaral sa kapital na panlipunan ay nagpapakita na ang mga komunidad na may mataas na antas ng tiwala at gantimpala ay mababawi ng mas mabilis mula sa krisis. Ang ekonomista ay nagpakita na ang mga rehiyon kung saan ang mga mamamayan ay nakikibahagi sa mga network ng tulong sa isa't isa ay may mas kaunting hindi pagkakapantay, pantay at higit na matagalang kasaganaan. Sa makatuwid, ang pagkabukas, palad, ay hindi isang gastos, ay isang pamumuhunan sa infrastruktura ng tao. Tingnan ang kaso ng dalawang kumpanya sa panahon ng pandemya. Isang gupitin ang lahat ng mga programa ng suporta sa empleyado at nabawasan ang sahod upang imabuhay. Ang isa pang nagpapanatili ng kanyang mga pangako sa lipunan at kahit na pinalawak ang tulong sa komunidad. Pagkalipas ng 2 taon, ang una ay nakikipaglaban upang mapanatili ang talento at muling itayo ang kanyang reputasyon. Ang pangalawa ay hindi lamang nakaligtas ngunit pinalawak na umaakit sa mga kasosyo na pinahahalagahan ang kanilang etika. Ang pagkakaiba? Ang unang kumilos bilang merchant avaro, ang pangalawa bilang isa na naunawaan na ang tunay na seguridad ay nagmula sa mga koneksyon na ating nililinang. Ang ikalimang katotohanan ay humahantong sa amin sa mas matalik na teritoryo, ang kabutihang loob ng oras at pansin. Ang rabi ng kasaysayan. Wala na akong oras sa araw kaysa sa amin, ngunit pinili kong ipamahagi ang mga ito ng iba. Ang kanyang tilihim ay hindi kahusayan, ngunit prioridad. Naunawaan niya na ang buong pansin ay ang pinakasikat na pera sa isang ginulo na mundo. Ang mga neuroscientist tulad ni Daniel Goleman ay nagpapakita na ang aming kakayahang mag-concentrate ay limitado, at kung saan target namin na tinukoy nito ang aming kalidad ng buhay. Kapag naglaan kami ng tunay na oras sa isang tao, isinaaktibo namin ang mga circuit ng utak na link sa empatya at oxytocin, ang ihormon ng koneksyon. Ang mga sandaling ito ay hindi pagkalugi sa pagiging produktibo, ito ang mga pundasyon ng emosyonal na katatagan. Mag-isip ng 2 pamilya na kilala ko. Ang isa ay nag-iipon ng mga kalakal, ngunit ang kanilang mga pagkain ay tahimik, bawat isa ay nasisipsip sa mga screen nito. Ang iba pa ay may mas kaunting mga mapagkukunan ng materyal, ngunit ang kanilang mga gabi ay nagsasama ng mga ibinahaging kwento, mata ng mata, pagtawa na etyo. Alin sa palagay mo ang mayroon kang pinakadakilang kabisera ng kaligayahan upang harapin ang kahirapan? Ang sintesis ng mga katotohanang ito ay humahantong sa atin sa isang pagbabagong konklusyon. Ang tunay na kayamanan ay isang ekosistema. Ang pera ay isa lamang sa mga elemento nito at hindi palaging ang pinakamahalaga. Itinuturo ng Talmud na kung sino ang may Torah, ay mayroong lahat, hindi dahil sa kaalaman na ginto ang ginto, ngunit dahil itinuturo sa atin ng karunungan na makita kung ano ang talagang mahalaga. Kapag huminto tayo upang pag-aralan ang 5 katotohanan ng magkasama, napagtanto namin ang isang pattern. Isa, daloy, ang pamilya na naghihiwalay sa 10 bahagi ay naunawaan na ang kasaganaan ay nagmula sa paggalaw, hindi mula sa pagwawalang kilos. 2, fidelity, ang mga pinarangalan ang maliit na kakayahang pamahalaan ang marami, dahil ang yaman ay una at pinakamahalagang bagay ng pagkatao. 3, paglaya, ang mga kasakiman ay nagpapahiwatig sa amin sa mga siklo ng takot, ang kabutihang loob ay sumisira sa mga alon na ito. 4, anti-fragility, ang mga mapagbigay na sistema ay hindi lamang lumalaban sa mga krisis, mas malakas sila sa kanila. 5, essence, ang tunay na halaga ay hindi kung ano ang ating naipon, ngunit kung ano ang ginagawa nating pabilog, oras, pag-aalaga,
pagkakaroon. Ang buong pananaw na ito ay nag-aanyaya sa amin sa isang radikal na pagsusuri ng kung ano ang ibig sabihin upang umunlad. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng higit pa, ngunit higit pa, mas konektado, mas malaya, mas may kakayahang gawing kahulugan ang mga mapagkukunan. Tulad ng isinulat ni Rabbi Jonathan Sacks, hindi namin tatanungin magkano ang pinahahalagahan mo. Ngunit ilan ang mga tao na gumawa ka ng pagkakaiba? Upang gawin itong praktikal, ang tradisyon ng mga Hudyo ay nag-aalok ng isang landas ng pagkilos, hindi teorya. Magsimula ng maliit, ngunit magsimula ngayon. Magbahagi ng mga tampok, kahit na ito ay 1% ng iyong kita, na patutunguhan ito sa isang kadahilanan. Ang kilos ng pagbibigay ng regular na muling pagsasaayos ng iyong utak upang makita ang kasaganaan. Mamuhunan ng oras ay block ang isang lingguhang oras upang maging ganap na naroroon sa isang tao, nang walang mga abala, nang walang pagmamadali. Ito ang purong anyo ng kabutihang loob. Paglinang ng pasasalamat, bago matulog, isulat ang 3 bagay na natanggap mo sa araw na iyon. Sinasanay nito ang iyong isip upang makilala ang mga daloy, hindi lamang mga stock. Lumikha ng mga ritual ng koneksyon, isang lingguhang hapunan ng pamilya, isang buwan ng kape kasama ang isang kaibigan, isang tawag para sa mga nag-iisa. Ang mga maliliit na kilos ay nagtatayo ng mga lambat na susuportahan ka bukas. Tandaan, ang kabutihang loob ay hindi isang sakripisyo, ngunit isang binhi. Ang bawat kilos ng pagbibigay, pera, oras o pansin, halaman ay isang posibilidad ng pag-aani sa hinaharap. Tulad ng itinuturo ni Midrash, ang mundo ay suportado ng 3 bagay, ng Torah, ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga gawa ng kabaitan. Tandaan na hindi nito binabanggit ang ginto o mga pag-aari. Sa huli, nalaman natin na ang tunay na kahirapan ay hindi ang kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit ang kawalan ng kakayahang makita silang dumaloy. At ang pinakahihintay na kayamanan ay hindi ang pinapanatili natin, ngunit ang ibinabahagi natin. Tulad ng sinabi ng Iditche na kawikaan, ang ibinibigay mo, palaging nananatili sa iyo. Magsimula ngayon. Ang unang hakbang ay palaging ang pinakasimpleng at ang pinakamalakas. Iyon ay huminto sa iba at hindi na naubusan. Inihayag ng Torah ang isang simple, ngunit malubhang batas, ang landas sa yaman ay nagbibigay sa pamamagitan ng donasyon. Ang 10 bahagi, maaser, ay hindi isang pagkawala, ngunit isang disiplina. Ito ang paraan upang ipahayag, pag-aari ko ang aking pera, hindi ang iyong alipin. Ang bawat kilos ng kabutihang loob ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ulitin lamang ng mga modernong nag-iisip kung ano ang nakilala ng mga taong marunong sa milenya. Ang kayamanan ay hindi maabot ang mga nagpapanatili ng takot, ngunit ang mga nagbabahagi ng tiwala. Nagsalita si Viktor Frankl tungkol sa kahulugan na nagpapasaya sa amin. Nassim Taleb, mula sa puwersa na ipinanganak ng mga suntok. Cal Newport, ng pansin bilang mahalagang pag-aari. Ang bawat tao ay nagko-convert sa parehong punto. Ang kayamanan ay kung ano ang dumarami kapag ibinigay. Ngayon, ang pagpipilian ay sa iyo. Maaari mong panatilihin ang pagsasara ng iyong kamay, takot na mawala ang maliit na mayroon ka. O maaari mong buksan ang palad at hayaang paikutin ang daloy. Kaya ang iyong buhay ay magiging mas mayaman, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga nasa paligid mo. Tandaan, hindi ka mahina. Nakalimutan lang niya ang kapangyarihan ng disiplina at layunin. Ang kabutihang loob ay nagligtas sa kanila. Ito ay muling pagsulat ng mga patutunguhan at magbubukas ng mga pintuan na kung hindi man mananatiling sarado. Huminto sandali at sumasalamin, ano ang ibig mong sabihin na maging mapagbigay para sa iyo? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento. Nawa ang iyong mga salita ay ang binhi ng isang bagong paraan, ang isa kung saan ang kayamanan ay lumalaki ng tumpak kung saan mo ito hinati.